Tsaka hindi eh, pabaligtad yung puso niya eh. Sa halip na pababa eh, patingarok eh. At saka dapat ang lumusot din yung uso nila, yung matulis eh. Oo, ang ito. lumusot eh, yung puwitan lumusot eh, yung tangkay. Yung tangkay, ano. Oo, yan. Kaya nga kakaiba eh. Hindi ba dapat ang lulusot din yung tulis na yun? Kaya nga. Eh, parang sumagko siya eh. Oo. Yan. Yan, nakakaibang puso. Sa katawan lumabas, hindi sa pinakadulo. Ikaw siguro si Kikong Matching, saka si Tipong Pagong. Dulo ang kinuha ng isa. Pagkatapos ito sa katawan pala lumusot po yung puso ng sake. Kaya ako nga dapat dumiretso ka kasi baboy. Tsaka doon dapat lalabas yun na yun. Sa may dulo. Kakaiba. Kakaiba nga naman ako. So, yan na. Tatay, ano ba yung, kamusta ba yung kuha na yan? Yung puso ng sake, bakit dyan lumabas yan? Madalang ang ganyan. Noon nakakabalita ako niyan pero hindi ako nakakikita. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Sa edad ko na ito, ngayon ko lang napatunayan na talaga may pumuputok pa lang saging sa tagliran. Noon kasi naririnig ko sa lola ko nung bata pa ako. Pag pumutok daw sa tagliran ng saging, ang puso, putok ang bangan. Na sinasabi nila. Yung iba naman na sinasabi, magkakaanak sa dalaga. Paano ka magkaanak sa dalaga? Paano kami kakandalaga? Sabi ko, di makakamisis ko, hindi na makakandalaga ito. Kung magkakaanak ka, sabi ko. Yun ang sinasabi nila. Kaya ako naman, hindi naman ako masyadong nagpapaniwala ron. At ang isang pinanghahawakan ko lang, kahit sinasabing putok ang bangan, wala ka naman ayaw ka naman magtrabaho. Wala ka rin ibabangan. Basta mahalaga yung trabaho, magsikap para kung may bangan ka man, baka magkalaman ang bangan mo. Sabihin, magkakaroon kayo ng biyaya. Oo. Masagana. Ngayon, sa bagay naman, ibig sabihin ng sa bagay naman na medyo nahahawig-hawig din dahil yung mga tanim natin kalamansi, maganda naman ang bunga. Barain naman bunga. Puno. At saka medyo na-presyo naman. Medyo nahahawig-hawig nga. Maaaring nga tumama kasi 1-3. tumama nga naman doon sa gitna. Kaya nagulat niya ako. Okay naman yung ibabaw niya, hindi naman sarado. Nagulat ako yung kalamasita papatayin tan bakit umandandaan ng bunga? Yung pa isa. Halos ay sumahay sa lupa bunga. Ni-schedule ko naman papatayin ko sa next year pa. Sa Tagaro na ito, ni-schedule ko. Ito yung Tagaro. Pininiwala sa pamaniin. Kasi bigay ng Aman Diyos sa langit yun. Yun, pinaniniwalaan ko yun. Ngayon, napuno rin ng bunga. Kaya hindi pa nga napatay. Kaya nadagdagan pa yung... Kaya maaari nga. Kasi ngayon lang sumulpot yan sa... Nagulat. Nakahiga ako doon sa duyan nagulat ako, nakita ko Aba? Puso na sage. Sa katawang ka ako lumabas. Kaya nga... Dapat yan sa dulo hindi naman nakasara yung dulo. Paikutan mo yung... Yan yung natural. Akala sinuksok lang. Paikutan mo. Pinakiwan ko na pag nakita ko na yan. Talagang hinugot ko pa nga. Dinugtong, dinoktor. Para lumabas. Lumabas. Ay makikita natin yan. Pagka yan pa nagbunga. Sa gitna. Kaya ikunan natin dito. Kaya lagyan ko ng tubo. Kaya ako tumanda na. Puti ng lahat ang buhok ko. Mula bata ako. Alam ko nakitang ganyan. Ngayon ka lang nakakita ng ganyan. Nagulat nga ako. Noon yan, naririnig ko nga yan. Doon sa lola ko. Pagkaya ang saging pumutok sa tagliran ng puso, putok ang bangan. Mabibiyaya. Iba naman sinasabi, magkakaanak sa dalaga. Kailan ba kami kakong dalaga? Paano ako magkakaanak? Baka kay misis kayo magkaanak, kaya matanda na. Dala na. Yun ay kayo palatanda, ako na matatanda. Pero bibihira nga naman yung ganyang nangyayari. Ngayon ko lang napatunayan. Dala. Ngayon ko lang napatunayan. Tsaka hindi pabaligtad yung puso niya sa halip na pababa patingarok At saka dapat ang lumusot din yung uso nila, yung matulis Oo, ang lumusot yung puwitan lumusot yung tangkay. Yung tangkay yan. Kaya nga kakaiba hindi ba dapat ang lulusot din yung tulis na yun? Kaya nga. Parang sumagko siya. Yan.
Ayan, nakakaibang puso. Sa katawan lumabas, hindi sa pinakadulo. Ikaw siguro si Kikong Matching, saka si Pong Pagong. Dulo ang kinuha ng isa. Pagkatapos ito sa katawan pala lumusot po yung puso ng sake. Hindi ako nga dapat dumiretso ka kasi baboy. Oo, tsaka doon dapat lalabas yun na yun. Sa may dulo. Kaya kakaiba nga naman ako. Suhi, yan na suhi. O, tingnan mo, Tintese, baka ngayon ka lang nakakita niyang ganyan. Ngayon nga lang. Ngayon lang, Ngayon ano? lang. Oo. Sa talambuhay ko, ngayon lang ako nakakita niyan. Nasa gitna. Nasa gitna, meron bang ganon? Eto na nga yun, nakakita. Hindi nga, be. Sabi ko na sa'yo, nung bata ako, nakakarinig ako niyan, di ba ako nakakikita? Ngayon tingnan pala ako mo. nakakita. Ngayon din ako, ngayon din. Kaya nga na-obserbahan lang eh. Gano'n na edad ko. Ay bakit ako po? 53 na po ako, magpi-53 ako. 53, ano? Ngayon lang ako nakakita, nagtira ako ng bundok, nagpunta akong Bicol. Sa biyanan ko, wala akong nakitang nanganak ng... Marami rin sagi. Hindi, atin, ako po. Marami rin akong sagingang nakita. Hindi man dito lang sa saging na ito. Marami sagingan akong nakita, wala akong nakitang Ganyan ganyan. nga rin po ako. Kahit sa lahat siguro nung magsasaging, wala siguro ganyang nakakakita iba. Siyempre, ngayon lang sila may nanganganak ba sa loob ng Ano kaya? Paano kaya ako rito? Baka masisaryan natin tong kona ito. Kung kasang tao, si Sarian niya yan. Masisaryan sa Dahil pumutok sa katawan. Tataka nga ka ba? Mayroon palang saging na lumalabas sa katawan. Parang yun lang ka. Sa ilalim naman sa ugat. Pag lang ka naman, nagkaroon sa ugat. Mamatay na lang ka, ano? Ayan lang mga katribya po yung pinagbiyakan ng katawan. Yung butas na dinaanan niya. Yung butas niya, oh. Ayan, oh. Yung galingan ng puso. Paano mo paliliwanag yan? Ay talagang ang siyensya sira dito eh. Yung katalagahan ng puso siya lang naman ng ganyan. Oh. May matanda na rin po noon na yan. Ilan nilabas. Kaya nga. Ibabaw. Ano nangyari? Nahihiwaga ako dito sa kuha ng saging na ito eh. Ang puso ng saging ay nasa gitna. May pinukuha na ng tatay para maalagaan. Swerte daw ito, swerte. Actually yung ating puso ng saging, ang swerte naman kasi basta hando ka laging sa taas. Oo. Wala naman tayo, hindi mo tayo niniwala sa malas. Ang nagkakaloob niya na yung nasa nasa taas at saka yung sikap mo. Kaya nga. Kagaya nga yung mga yung kwento nga na sinasabi Laki. na doon sa magkapatid na suswerte yung isa naman yung maghihirap. Inalila yung maghihirap. Hindi tumagal yung maghihirap. Inalila nung yayaman. Nagsikap yung maghihirap ang sinasabi. Isang yumaman yung maghihirap sa sinasabi. Yung tamad na umaasar sa yayaman siya. Isang naghihirap eh. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin, teka, sabihin yayaman ka, kung tatamad-tamad ka, hindi ala rin darating biyaya sa iyo. Sipag ang kailangan talaga. At una-una, ipanalangin sa Diyos, hingi ng tulong. Yan ang para may lakas tayo. Na may magagamit tayong lakas. Para yung sipag natin, magtuloy-tuloy. Ganun yun. Huwag tayo aasar sa, ganun ka, bubuhin na asin. Kung tamad ka, nung bilis darating sa iyo. Wala talaga, kailangan kumilos ka. Pero sa isang banda, merong kahawig din yan. Parang lang yung konyon yung kalamansi na pag lumabas po yung tawag doon, parang milon. Ulit. Parang milon. Mataas ang presyo ng kalamansi. Sa kalamansi talaga. Madalas ako nakakakuha ng ganun. Yun na talaga yung palatandaan na namin yun. Sa kamatis naman, pag lumabas yung ganun, babagsak naman ang presyo. Ang presyo, palatandaan yan. Yung bullet na yung kuha na yun. So doon sa mais naman, bumabagsak din yun. Halimbawa, ang mais mo yung pangkaraniwang mais na ang balat. Pagkatapos may lilito na kaibang kulay. Halimbawa, kulay ube. Ayun, bumabagsak ang presyo ng mais. Ayun naman ang palatandaan naman nila. Pero may mais na talaga kulay ube balat.
Pero yun, pagka ang mais mo halimbawa, berde ang balat, may limitaw na kulay ube, delikado yung mais mo. Makaabutan ka ng bagsak ng presyo. Oo. Ganun Yan ang mga palatandaan nakikita ko sa edad ko na ito. At sa bagay, sa mga nagmamais, kabisado nila yon, na alam nila rin ng Kaya yung ibang na po sa bahay, naranasan ko rin, nagbiyahe ko. Nakita ko may magandang nakahalo nga na kulay ube. Naganda na ako sa puso, malaki. Sinama ko rin sa pagbibiyahe ko sa tinda ko. Nalugi ko Hindi pa mahirap pang mabili yung tinda ko na kumbaga na-reject. Ayaw nila ng ganon. Kung sabihin niya ni iba na matatandang biyahero, parang malas huwag kang magsasama ng ganon dahil makakamalas sa tinda mo. Yun ay kako nila. Kaya yun isa naging karanasan ko dyan. Kaya may karanasan na rin ako doon sa kinukwento ko. Kaya yun ang sinasabi ko. Lalo halimbawa, kami naniniwala doon. bisyoso ka, tsaka sugaro ka, malas talaga yun. At sasabihin bubinasig, paano kang bubinasig kung yun ang trabaho? Kaya nasa pagsisikap talaga. Katulad na lang halimbawa ang anak mo, sa tiyaga, lasenggo ka, sugador ka. Hindi mo ngayon mababawal ang anak mo kung maging lasenggo at sugador. Sa'yo nagmana. Ngayon kung pamumulat mo sa anak mo lahat ng mabuti, at nakalimito yung anak mo yung lasenggo, may karapatan kang parusahan siya. Pag sa'yo, ikaw ang maging maestro ng anak mo para bumuti. Hindi ikaw ang huwaran Hindi ikaw ang maestro sa kaulanghiyaan. Iiduluhin ka ng anak mo sa bisyo. Kaya hindi tama talaga yun. Kaya hindi mo po pwedeng sabihan yung anak mo na huwag kang uminom ng alak at magbisyo. Samantalang yung ganun ang trabaho mo. Ikaw ganun ang gawa mo. Di babalik lang sa'yo yun. Tatay, ganun pala kaya bakit ikaw inom ka ng inom, yung masama pala. Yun yung nakaraniwan na nangyayari dito sa atin. Kailangan talaga, tayo magulang, tayo magturo ng mabuti sa mga anak natin. Tapos hahanapan mo anak mo ng buti. Hindi mo naman tinamnan ng puso niya ng buti. Ano ngayon? May magagawa ka ba kung halimbawa anak mo yung masama na? Matigas na ulo. Hindi mo iminulat mula nung bata. Kaya doon sa babalik natin doon sa pinag-uusapan. Yung swerte. Mga swerte. Swerte o malas. Ang magbibigay sa'yo ng swerte, una-una, hiling ka ng tulong sa Diyos. Pagkatapos sabayan mo ng sikap. Ayun, darating na swerte mo. Kahit sabihin mamalasing ka. Yun ang number one doon. Kasi pag nakikita naman kasi ng Diyos na itong anak ko na ito mabait at masunurin, bibigyan ka ng biyaya. Para din yung kanya, para din yung magulang, isang magulang ng tao. Mabait yung Diyos. Pagka ang anak mo inutusan mo ng halimbawa, pumunta ka sa ganon. Bigyan mo ng ganon. Ngayon, magpapadala ka na ibibigay niya para meron siyang maibigay. Na ibig sabihin, utos ng Diyos ay mamigay ka. Magsikap ka. Kung gusto mo tumubo sa puso mo, magbibigay ka. Pag may pambigay ka, magbigay ka. Kung tumubo sa puso mo, gusto mo magbigay, darating sa iyo yun. Dahil isa sa utos niya yun. Pagka nakakita ka nagugutom, bigyan mo. Nagkataon, nakakita ka nga, may pambibigay ka naman. Pagkalaw sa iyo ng Diyos yun. Pagkakataon. Tsaka nasa Bible naman yun yung taong masipag yumayaman, yung taong tamad naman naghihirap. Ayun. Darating ka ang kahirapan mo, nakakabayo pa. Ibig sabihin matulin. Kaya kahit na sabihin natin kamong ikaw ba sabi nila bubuinasin ka, kung tamad ka at higa ka ng higa. Bibisyo ka pa. Walang swerteng darating. Sigurado yun. Walang biyaya. Magigising ka isang umaga, mahirap ka pa sa daga. Pero yung tungkol dito sa sahing na ito, bagamat ako hindi lubos na naniniwala, pero may hawig-hawig ako nakikita. Hindi, kasi nataon naman na maraming bunga kalamansin natin. Maraming bunga na may kalamansin maganda ang presyo ngayon. Biro mo yung amin Kaya naman sa sa pitasin talaga. taon na. Talagang naka-schedule ng patayin. Tapos bigla siya ngayon lalabas niya. Ayun yung isang magandang kon yan. Nakakaiba. Talagang nalabas na yung mga daon Kaya kung di ba naman talaga swerte. Kaya lang, delikado sa kaibigan natin pag nakita na magpupusuya, baka pusuan Hindi siya makapupuso. Makikita ko siya sa bahay. Guguardya ka, huwag mo ako ilalagay sa sinigang niya. Kasi pa mga katrivia, meron ako saging dito sa isa kong farm. Pagka po yung puso ng saging, naglaman na siya, nagbuko na, meron na siyang Piling. piling. Aba yung puso ng saging wala akong maabutan
Pag naman yung saging naman ay medyo lumintog-lintog naman na, hindi pa siya magulang. Kukuhanin na. Oo, pag tingala ko, wala na. Yun. Ganon kababait yung mga tulisan. Siguro, Hindi na baka... pinatitikim yung nagtatanim. Wala nga. Hindi na pala nagtitikim. Kaya nga Puso, tsaka isang bunga. kaibigan ko rin eh. Magkahanggal lang kami ganun eh. Nakita kami. Ikaw ang kumukuha ng saging doon sa may pagitan ta. Hindi, kaya ako yung kakay lumipat na sa'yo. Bagamat ako nagtanim, lumipat na sa'yo, iyon na yun. Akala ko ikaw kumukuha. Wala ka ako abutan eh, kang gano'n sa akin. Yung kaibigan ta kumukuha nun, sabi ko. Nakita kami uli. Ngayon ika, hindi na niya ako unahan. Bakit, ako? Puso pa lang kayo, biniwal ko na eh. Tingnan kaya ako, unahan niya ako. Oo nga. At tingnan mo na. Wala kang maunahan doon sa saging. Sasama ka ako ng loob ng tao eh. Para sa ako lang nakinabang eh. Lalabas nga naman yung sariling ari mo, nanakawin mo pa eh. Pag-unahan ka eh. Pag-una ka pa sa magnanakaw. Baka gawa naman siguro ka ako nakahirapan. Baka ka ako, yun lang ang pagtatawid sa pamilya. Baka nga naman kamo yun pang uulam sa umaga. Sa halip ka ako isipin mo sa mamang loob mo, baka dapat siya, pasalamat siya sa ganung bagay eh. Nakatulong ka, kahit di mo alam sino tinulungan mo. Bahala na kayo nakakaloob doon, sabi ko naman. Ganun naman yan. Yung kuwan doon, baka naman iniulam nung kuwan yan. Masarap nga ipinirito yung saging. Lalo kung galing ka sa nakaw. Sila kumakain ng pinirito. Ikaw namang nagtanim yung ala kang kinakain. Hindi, sasabihin naman huwag na nakaw. May pambili naman ka na saging. Bumili na lang sila. Huwag gano'n. Kailangan tinitirahan yung nagtanim. Yung kasi Wala nangangailangan. nang magtatanim pagka gano'n. Kasi nangangailangan, hindi na naiisip yun. Naiisip yun, makaraos sa pangangailangan. Ayun siya, ganun yun. Yung mga pagsamantala. Ang swerte na lang natin, doon sa tayo nagagawa ng gano'n, kaysa tayo gumawa ng gano'n, tayo ginagawaan. Kahit na pag gano'n lang, nakakatulong tayo, hindi natin tulungan natin. Buti nga, hindi tayo gano'n. Tayo nakikipag-unahan doon sa may-ari para makaraos tayo. Tsaka mga katriba, pagka po halimbawa yung gano'n, walin po yung laging ninanakawan at inaargabyado. Doon naman nakikita po yung pagpapala lagi nandun sa kanila. Parang kanyan, para yung mangga. Yung mangga, pag mabunga, saan babatuhin? Ayun yan. Ngayon, halimbawa, mabunga ka. Ikaw talaga titirahin. Ganun yun. Kaya madalas magpa-doktor. Ayun. Yung mga gano'n. Lagi natatapon niya. Kasi may salitaan Diyos doon. Yung nilang ninanakaw. Pagdating nila sa bahay nila, isasabog ko lang. Ano yung isasabog? Nandong pagkakasakating ka, dadaling ka sa ospital. Kaya yung kinuha mo 1,000, magiging 3,000. Tutulak mo. Yung natawag na na balik sa iyo. Yung karma. Aanihin mo agad eh. Pero hindi natin dinadalangin na gano'n ng sitwasyon nila. Hindi Kulang natin natin, magbago sila. Dinadalangin natin, magpakabuti sila. Lumaban ka ng pareha. Lumaban sila sa tuwid na daan. Wala kang argabyaduhin. Hindi ka argabyaduhin. Pareha. Kasi kung ikaw ay lumalagay sa tama at nakita ng kapwa mo, baka isa yung dumalangin na bumutoy buhay mo. Kung masama ginagawa mo, papanalangin sa'yo? Para nga yung isang kaibigan ko magsasaka. Pagka halimbawa, yung panahon kasi na yun, yung ginagawa si Manumano. Pagkatapos Manumano pag-iik salita niya sa katwiran ng magsasaka. Pagkayari yung bibigay yung ganang iyo, eri para sa iyo. Dagdag ko sa iyo. Alam mo ba, kaya ako namimigay. Halimbawa, ikaw, binigyan kita. Mali ko, baka sa darating kaya katulong mo ko muna lang, yung maganda anihin ko. Gaganda ulit ka anihin ko sa susunod. Pero lagi namang umaani ng maganda yun. Yung ganong ugali ng tao. Hindi ka nang hihingi, pinagkakalooban ka. Binibigyan mo ng bonus yun, tauhan mo. At saka pati rin yung mga kapitbahay doon. Pagka halimbawa, open silang nakakahingi, at least yung bang kapitbahay mo, yun ang magsisilbing pinaka-lookout mo naman pag umalis ka. Pag-gagawan ka ng masama, mabait yung tao na yun kung gagawin ng masama yan. Sila mismo yung magbabante sa iyo. Katulong mo nag-iingat sa kabuhayan mo. Pero pagka masungit ka naman. Mabuti nga sa kanya. Pananalangin pa, huwag sana umani. Bulisit masadong masungit Saka yun ang sinasadya talaga ng nasawan. Tanay ka natin, masama ka, ugali ka.
Kaya lang, mas masama ugali nila kasi nagnakaw eh. Oo. Kaya Kaya yung mga nakikita kong gano'n, ng mga bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa, talaga nakikita kong gumagaan ang takbo ng pamumuhay. Sa pagsasaka nila sa bukid nila, lagi siyang nakaungo sa inaanyo sa mga katabi niya. Yung karanasan ko yun. Hindi, kasi ang Diyos ay marunong sa lahat eh. Nakikita niya yung naaapi at nakikita rin niya yung aapi. Kaya minamahal niya yung naaapi. Kung alin yun ang aapi, yung nagnanakaw, yun ang laging hirap sa buhay. Yun ang laging hirap sa buhay. Ang nagiging isang pakinabang pa nung magsasaka na yun, bagamat siguro hindi niya napapansin, sa pagsasaka, nakakapagpatapos siya ng mga anak. Nakakatapos na magagandang kurso yung mga anak nila sa pamamagitan ng pagsasaka. Na yung iba, minamata-matayin nila yung magsasaka. Magsasaka lang yun. Pinakamahirap na trabaho kaya. Mahirap ka lang, barok itsura. Sino ba ka lumiligaw sa'yo? Si gano'n. Ako, magsasaka lang yun. Huwag mong gugustuhin yun. Maghihirap ka lang. Mababatingin nila sa magsasaka. Pero isa sa magandang hanap buhay ang magsasaka. At matibay na nahanap Hindi nila alam yun ang pinakamagandang kurso. Dahil dyan nagmumula ang ikinabubuhay ng Pilipino, ng mga tao. Kasi abay yun eh. Dyan yung pagkain eh. Produce ng pagkain ng buong mundo eh. Wala ang pagsasaka, magugutom ang tao. Bayani yung magsasaka eh. Kailangan talaga... Dahil yan ang nagpo-produce ng pagkain eh. Kaya nga yung presidente natin, yung tinututukan niya ngayon, yung magsasaka. Bakit nga hindi? Yung mayayaman, tamang may pera siya. Kung wala naman siyang bibiling bigas, ano kakainin niya? Nga, hindi naman siya obrang magsakat. Ayaw niyang tumuntong sa putek. Naranasan ko na yun. Yung araw na 7 Biyernes na bumabaha. Na lang yung ulan. 1973 noon. Ay, 70. Nung panahon na yon, talagang mayayaman. Talagang lumabas sila ng bahay nila. Wala na sila makain. Kasi ang palay kasi, ang halaga ng palay noon, 35 pesos lang isang kaban noong panahon na yon. Kahit 300 piso, bumibili sila isang kabang palay. Para lang meron sila makain. Para may makain sila. Na sa pansit, di na sila kontento sa pansit na kinakain nila. Sa tinapay. Sa tinapay. Basta hinahanap nila yung bigas. Kahit 300 piso, mahanap sila ng mabibili noong panahon na yun. Ginto halos. Kaya pagka pala ba, wala akong magsasaka pala. Kahit pansit, di ka na rin makakain. Sa bigas din nagagaling yan eh. Kaya nga. Kaya kapag wala magsasaka, wala kakain ng bayan. Kaya shortage. Oo. Kaya huwag mamatahin yung magsasaka. Kailangan magsasaka talaga. Andyan ang buhay ng... Tsaka yan talaga dapat ang sinusuyo ng pinanggagalingan ng pagkain yan. Kaya yung presidente natin ngayon, andyan dyan sa nakatutok sa mga magsasaka. Kasi kung walang magsasaka, ano kakainin ng Pilipino? Ako gutom, mga nakatingalan. Gutom din. Makakain mo belo pa. Yan. Naman si Ate Adja. Ilang taon na, mag-80 na. Ha? 78. Di ba yun naman maski may 80 meron kong mamita. 78 Oh, na. 78. Tinanong ka, pero pumagitan ng kanyang... Malakas pa. Kasipagan niya. Kasipagan. Minom ng kalabasi. May biyayang natatanggap niya sa kasipagan niya, sa edad niya na rin, nakakagawa pa. Marami, 30 pa lang, nakaupo na lang, hindi na makapagtrabaho. Naniligas na. Mapakaginaw. Ay, sabi ng Indo. Ayun po, share po namin sa inyo mga katribya ang swerte at yung malas. Kayo po gumagawa. Una-una po, ang Diyos po ang nagbibigay ng biyaya. Sige, gaya po ng dati. Ako po si Ibrahim Bonag at kasama po natin si tatay. Ayan, saka si nanay. Karunungan at ang kaalaman na katumbas sa kayamanan. Thank you po. At God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Shoutout natin si Ate Adja. Makikita na sa Lucia.